Guro. Guro. June, ang sining ng tabak ng berdeng ulap, itago mo ito. Pag may nangyari, huwag kang lalabas, nanay. Sabihin mo, nasaan ang sining ng tabak ng berdeng ulap? Pwe, mamatay man ako, hindi ko sasabihin sa'yo. Ikulong sa siyam na tore ng Shura at yang maliit na bastardo ng pamilya Ye, hukayin hanggang 3 talampakan, hanapin mo sa akin. Opo. Sige. Ang sining ng tabak ng berdeng ulap na ito, iyong lubos na natutunan. Guro. Nakikiusap ang inyong alagad na bumaba sa bundok. Guro, nais kong bumaba mula sa bundok. Nung una kitang iniligtas, ayaw kong maghiganti ka pa. Meron kang pambihirang talino. Kung magpapaunlad ka ng iyong kakayahan, sa araw na iyon ay malalampasan mo ako. Ang buong angka naming Ye ay pinugutan. Hindi pa alam kung buhay o patay ang aking mga magulang. Kung hindi ko sila mahahanap, ano ang silbi ng pagiging malakas? Walang kahulugan. Sige na. Itinadhana sa iyo ang pagsubok na ito. Noong araw, ang pamilya ng iyong lolo ay nadamay sa pamilya Ye. Pinaalis sila mula sa Qianzhou. Ngayon ay nagtatayo sila ng akademya ng pamilya Blanco sa Qiangzhou. Sa mga nakaraang taon, hinahanap ka nila sa lahat ng oras. Pagbaba mo mula sa bundok, tandaan mo munang makipagkita sa iyong pamilya. Lolo, tito. Tatay, ngayon ay anibersaryo ng kamatayan ng pamilya ng iyong tita. Dapat ba tayong magdagdag ng altar para kay Ate Junjun? Anong kalokohan yan? Si Junior ay nawawala lamang, hindi naman patay. Pero tatay, mahigit 10 taon na tayong naghahanap, wala pa ring balita. Baka si Ate Junjun ay matagal ng... Kung buhay makita, kung patay may bangkay. Hanggat hindi natin nahahanap ang bangkay ni Junior, ang pamilya Blanco ay hindi susuko. Opo. Hay, ang iyong lolo ay nagbalik ang dating sugat. Pumunta siya sa bundok timog para magpagaling. Ang seremonya ngayon ay ipinaubay ako sa iyo. Nasaan ang mga tao ng Akademya ng Pamilya Blanco? Lumabas kayong lahat. Malapit na ang aking katapusan. Kunin mo ang utos ng Qingmu na ito. Sa oras ng pangangailangan, ito ang mag-iingat para sa akin. Utos ng Qingmu, ang pinakamataas na utos na makapag-uutos sa buong mundo. Guro, ikaw pala ang may hawak ng utos. Haha, ako ay nasa labas na ng mundong ito. Lahat ng walang kabuluhang pangalan ay parang usok lamang. Humayo ka. Guro, mag-ingat ka. Guro? Lolo. Lolo. Pumanaw na si Lolo. Mukhang ang batang guro ay naging bagong tagapag-ingat ng utos. Huwag hayaang maunahan tayo ng samahan ng mga asura. Agad na ipaalam sa mga pinuno ng bawat lalawigan. Kailangan nating mahanap ang bagong may-ari ng utos ng mabilis. Opo. Maligayang pagdating, Panginoon ng utos. Sino? Sumunod sa guro sa bundok, nanirahan ng mahigit 10 taon. Muntik ko nang makalimutan kung ano ba talaga ang utos ng Qingmu. Ikaw?
Panginoon, ako ang gobernador ng Changchao. Tawagin mo na lang akong Xiao Liu. Xiao Liu, pumunta ako rito para bumisita sa pamilya. Ayokong magingay, umuwi na kayo ng mga tauhan mo. Opo, Panginoon. Halika, bagong Panginoon ang utos ang humalili. Hindi pwedeng walang kasama. Sumunod ka at bantayan siya ng lihim. Kung may mangmang na tao na maglakas loob na mga bala, iulat mo agad sa akin. Opo. Sa wakas uuwi na ako. Mahigit 10 taon na hindi nagkita. Ewan ko kung naaalala ako ni Lolo at ng iba. At si Tio, si Xiao Shui, si Kong Er. Tiyak na matutuwa sila. Tio? Ano ang nangyayari? At saka, ang binti ni Tito. Ramon, tang bigla kang sumalakay. Bay, akala mo ba nagpa-practice lang ako ng martial arts? Pumunta ako rito para sa alagad ko na si Andres Tang humingi ng hustisya. Narinig ko na si Bai Shui ang pumatay. Si Xiao Shui ang pumatay? Imposible. Maliit pa lang si Xiao Shui, duwag na siya. Paano siya makakapatay? Tatay, Xiao Shui, huwag kang lumabas. Bastos, lumabas ka na sa wakas. bitawan mo ako. Ngayon, kailangan mong sumama sa aking apprentice sa kamatayan. Karapat dapat lang kay Andres Tang yan. Babaeng walang hiya, pinatay mo na ang tao. Ngayon, sinisiraan mo pa siya. Kayo, ang mga blanco, ay ganyan ba talaga kayong walang galang sa batas? Ay, anak ko, ang hirap ng pagkamatay mo. Ang laking akademya ng Pamilya Blanco ay nagtatago ng isang mamamatay tao. Ganyan ang ugali, ano pang karapatan nilang magturo? Hindi ako mamamatay tao. Nagdesisyon na ang Korte Suprema. Iyon ay pagtatanggol sa sarili. Dahil nagdesisyon na ang Korte Suprema, mukhang hindi kasalanan ni Miss Bai. Mahirap sabihin yan, tingnan pa natin. Mga kaibigan, patay na ang apprentice ko. Kung ito ba ay pagpatay o pagtatanggol sa sarili, ay pawang salita lang ng babaeng ito. Isang panig na pahayag, sino ang nakakaalam kung ang mga blanco ay hindi bumili ng Korte Suprema upang gumawa ng labag sa batas. Tingnan ninyo ang dalawang ito, mga kawawang babae. Isa ay mahigit 70 taong gulang na inililibing ang kanyang anak. Ang isa ay walang matakbuhan at kailangan pang magpalaki mag-isa ng kanyang 3 taong gulang na anak na lalaki. Hindi ba sila kawawa? Hindi ba ang Akademya ng Pamilya Blanco ay dapat magbigay ng paliwanag sa kanila? Wala akong ginawa. Ang mga blanco ay sobra na. Oo, dapat magpaliwanag sila. Ano ang gusto ninyo? Simple lang, o hayaan ng babaeng ito na magbayad ng buhay para sa aking patay na apprentice, o kayong mga blanco bayaran ang lahat ng pinsala ng Pamilya Tang. Magkano ang gusto mo? Limang milyon? Hindi, 50 milyon. Hindi namin kayang maglabas ng ganong kalaking pera. Madali lang yan. Gamitin ang Akademya ng Pamilya Blanco nyo. Ang kita sa susunod na 10 taon, ibawas na lang. 10 taon ng kita? Ibig sabihin, ang buong Pamilya Blanco ay magtatrabaho ng libre? Magtatrabaho para sa Pamilya Tang ng 10 taon? 10 taon ng kita pero 50 milyon yan eh. Nabalitaan ko na ang Pamilya Blanco nitong mga nakaraang taon para hanapin ang naulilang anak ng Pamilya Ye ay ginastos halos lahat ng ipon. Ito ay malinaw na naglalayong ilagay ang Pamilya Blanco sa isang walang pag-asa na sitwasyon. Bakit kami magbabayad? Hindi kami magbabayad. Si Andres Tang ay isang tulisan at manggugulo. Rapist siya, ginahasa niya ako. At gusto pa niya akong patayin para di ako makapagsalita. Depensa lang sa sarili. Si Andres Tang ay karapat-dapat mamatay. Kung hindi kayo sang-ayon, maaari kayong mag-apela. Kung hindi, makukulong ako. Hindi ako takot makulong. Mag-apela? Kaya nga sinabi ko na si Miss Bai Shui na napakabait na tao ay hindi kayang pumatay. Ang Pamilya Tang ay may kapal pa ng mukha na makipag-alyansa sa ibang akademya para dumating at manggulo.
Si Andres Tang ay talagang karapat-dapat mamatay. Ito yung hindi nyo alam, ang tunay na kwento. Nang magbukas ang Akademya ng Pamilya Blanco, nakuha na nila ang negosyo ng marami. Ang ibang akademya sa Changchao ay matagal nang gustong alisin sila. Ngayon, may ganitong issue pa, tiyak na hindi papayag ang Pamilya Tang. Puta, Ay, lumalaban ka pa? Putang ina, gusto mo mamatay? Ang landi mo kasi. Sinong maniniwala na ginahasa ka? O ikaw ang unang lumandi? hindi. Tanghaw, bitawan mo ang kapatid ko. May asong tumatahol dito. Mukhang yung leksyon kanina ay hindi pa sapat. Sige, bugbugin niyo siya hanggang mamatay. Ha 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 ha. Bakit hindi pa bumabalik ang master? Kung hindi pa siya dumating, baka may mamatay na. Lolo. Lolo. Tatay. Lolo. Mahusay ang laban ng Panginoon ng Bay. Hindi nasaktan si Lolo at ang binti ni Tio. Ano ba ang nangyari sa mga nakaraang taon? Mga panauhin, bumisita kayo sa Bai family kasama ang ganitong mga tao. Ano ang inyong layunin? Panginoon Bay ang iyong mga tao sa Bay. Pinatay ang mga tao ng Tang. Ano man ang mangyari, kailangan niyong magbigay ng paliwanag sa lahat. Mayroon ng hatol ang Korte Suprema tungkol dito. Kung hindi sang-ayon ang Tang, maaari silang mag-apela. Apela sa ina mo, mauuna kitang ipadala sa langit. Ah, Ahead. totoo ang mga alingaw-ngaw na nasugatan si Baiteng. Nakakatawa talaga ang puno ng Akademya ng Pamilya Blanco ay isang matandang may putol na kamay at may anak na may kapansanan at ilang mga walang kwentang apo. Ano pang hinihintay nyo? Sige na, saktan natin siya habang mahina. Susunod, sino ang mauuna? Master Bai, kayo ang unang pumatay ng tao sa Pamilya Blanco at hindi kayo umako ng pananagutan. Gumagawa kami ng makatarungang bagay. Kung gusto nyong ibagsak ang Pamilya Blanco, sabihin nyo ng tuwiran hindi na kailangan ng mga masasamang dahilan. Hindi ko akalain na si Master Lin Mei galing din pala ay nagkaroon ng patas na laban kay Master Bai. Dati hindi siya kalaban ni Master Bai, di ba? Kung hindi lang sobrang bigat ng sugat ni Master Bai sa 3 tira lang, matatalo niya si Master Lin. Ay, matanda na si Master Bai. Hindi na siya ang dating pinuno ng Pamilya Blanco. Lolo, lipad ng mas mataas. Lolo, lipad pa ng mas mataas. Sige, susundin ko si Nian Jun, lipad pa ng mas mataas. Lolo. Lolo, hindi pa gumagaling ang dati mong sugat. Hindi na kayo dapat makipaglaban sa kanya. Kung hindi, ibibigay ko na lang sa kanila ang aking buhay. Oo nga. Anak ang tanga mo.
Hanggat may hininga pa ako, hindi ko papayagan ang sino man nasaktan ng pamilya kong Bai. Ang tao ay namamatay dahil sa pera, ang ibon ay namamatay dahil sa pagkain. Kung may sisihin ang pamilya ninyong Bai, ay hindi dapat inagaw ang negosyo ng iba. Paumanhin, Master Bai. Paulit-ulit kayong lumalaban sa isang 70 taong gulang na matanda. Wala na ba kayong hiya? Salamat bata. Matagal na itong sakit ko, hindi na magagamot kaya huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Ang mga sugat ninyo, ano ba talaga ang nangyari? Lolo. Maraming salamat. Hindi ko alam kung ano ang itatawag ko sa aking tagapagligtas. Uy, sino ka? Bakit ka nakikialam? Maupo muna kayo sa tabi. Isa lang akong taong hindi makatiis sa inyo na nambubuli ng marami laban sa iisa. Ikaw, Kung mahina ang negosyo, hanapin nyo ang dahilan sa inyong sarili. Inaapi ang kakompetensya, sinasamantala ang kahinaan. Ano yun? Kakayahan? Tama nga. Hindi naman dapat ganyan ang pang-aapi. Tama nga. Anong tinitingnan? Mga walang silbi. Laban na, isang bata lang naman, anong dapat ikatakot? Walang atrasan ito. Ma'am Zhao, sige po. Ako si Jao ay nasa huli sa inyong lahat. Natural kayo muna. Pagong na natatakot. taboy talagang walang silbi. Takot kahit sa babae. Tulay ng Cherry. Ang nangungunang sumo wrestler ng samahan ng mandirigma ng Bulaklak. Ano iyon? Malakas ba siya? Hindi lang malakas, samahan ng mandirigma ng Bulaklak. Ngayon ay malapit sa Suremen. Kaya pala naglakas loob si Ramontang na pumunta. May gulo sa pamilya Bai. Nas likod pala, sumali sa samahan ng mandirigma ng Bulaklak. Anak, sa 6 na ito, ang iba pang 5 ay halos pareho ang antas. Pero itong si Tulay ng Cherry, napakahirap harapin. Huwag kayong mag-alala, okay lang. Kung handa kang tumulong, ako si Bai ay lubos na nagpapasalamat. Pero ito ay usapin ng pamilya Bai. Hindi ko pwedeng hayaan ang isang estranghero na makipagsapalaran. Ang usapin ng pamilya Bai ay usapin ko rin. Lolo, lumipad ka ng mas mataas. Tatay, handa ang pamilyang Tang. Hindi sila basta-basta titigil. Alam ko, kasalanan ko. Kasalanan ko itong walang kwentang tao. Wala akong silbi. Wala akong silbi. Sinabi mo rin, handa sila. Ikaw. Sabay-sabay kayong lahat. Sino itong bata? Hindi ko alam, pero parang familiar siya sa akin. Para na akong nakakita sa kanya dati. Bastos kang bata, ang yabang mo. Maya-maya, huwag kang suntukin at paluhudin ng iyong lolo at magmakaawa. Isa laban sa 3, Lolo. Kaya ba ng atin na ito? Tingnan natin at malalaman.
Ang yabang ng babaeng ito. Lakas ng loob niyang hamunin ng sabay. Ang tatlong dalubhasa, talagang hindi takot mamatay. Ang pinakamahalaga ay si Tulay ng Cherry at ang iba pa, hindi magka-level. Bastos kang bata, payo ko sa'yo, mag-ingat ka. Umalis ka na. Huwag kang maghanap ng kapahamakan. Ang dami mong satsat. Kung hindi ka lalaban, umalis ka. Bobo, mamatay ka na. Buwisit, mamatay ka na. Ito lang ang kaya mong gawin para sumigaw sa ating dakilang kang? Hindi ka man lang karapat-dapat magalat ng sapatos ng pamilya Blanco. Ang bulaklak ay masyadong mahina. Ang galing ng galaw niya. Ang babaeng ito ay bata pa. Hindi ko inasahan na may ganito siyang kakayahan. Bakit? Hindi ko maintindihan ang iyong martial arts. Ang sinaunang martial arts ng ating dakilang kang ay malalim at malawak. Paano mo ito maiintindihan, isang barbaro? Hindi mo ito mauunawaan. Mabuti. Mabuti. Magaling. Mabuti. Ang babaeng ito ay talagang mahusay. Siya ba ay kabilang sa pamilya Blanco? Bakit hindi pa natin siya narinig dati? Ang pamilya Blanco ay mas mahusay sa negosyo kaysa sa iba. Hindi ito walang dahilan. Talagang mahusay. Oo. Bahala na. Gusto kong sumali sa Akademya ng Pamilya Blanco. Mag-sign up ako ng 3 taong membership ngayon. Tara tayo rin. Sasama ka ba? Kasama ka ba? Lahat sama-sama tayong umatake. Atake. Kayo lang dalawa, yung pinakamaingay, di ba? Kung gayon, hindi na kailangan ang mga bibig na yan. Sino pa ang may reklamo? Sino ang gustong lumaban? Maraming salamat, tagapagligtas. Sinabi ko na sa'yo dati, ang problema ng pamilya Bay ay problema ko rin. Lolo. Tito. Jun-er. Patuloy na hanapin, dapat mahanap ang mag-ina. Ibalik sila sa akin. Itulak mo ako doon, bilis. Ano ang tawag mo sa akin kanina? Lolo, si Juner ay bumalik na. Juner, ikaw si Juner. Mabuti kang bata. Taisha ay... Juner, bilisan mo at puntahan ang iyong tiyuhin. Tiyuhin, ako si Juner. Late na ako umuwi. Buti na lang nakauwi ka. Ate Juner, sa wakas nakauwi ka na. Nitong mga nakaraang taon, ang hirap ng paghahanap namin sa'yo. Ate Junjun.
Huwag kang umiyak. Nandito ang ate mo. Simula ngayon, wala nang magtatangkang manakit sa iyo. Wala nang magtatangkang manakit sa pamilya Bay. Akala ko kung sino. Mga natitira pala sa pamilya Ye. Ano, hindi pa ba sapat ang leksyon kanina? Magaling ka lumaban, pero ano naman, si Baishu ay pumatay ng tao ay tiyak na katotohanan. Kung hindi pumayag ang pamilya Bai sa aking kondisyon na pribadong pag-aayos, mapipilitan siyang pumasok sa bilangguan. Huwag kang manirang puri. Ang bagay na ito, ang Korte Suprema, ay matagal nang naglabas ng desisyon. Hindi basta-basta mababago sa sinasabi mo. Talaga? Sino ang nagsabing hindi mababago? Paano naman ako? Kaya pala ganyan ka kawalang takot. May nahanap ka palang taga-suporta. Pangalawang direktor ng Korte Suprema ng Chiangchao, ang pamilya Tang ay nag-imbita pala ng isang napakahalagang tao, ang pamilya Blanco sa pagkakataong ito ay tiyak na mapapahamak. Ikaw ang babaeng pumatay. Director Lee, sa wakas ay narito na kayo. Iyon siya. Ang pumatay sa aking minamahal na alagad at ngayon gusto pa niyang tumakas sa parusa ng batas. Nung pumunta ako dito, narinig ko na marami pang duda sa kasong ito. Ine-announce ko na ang nakaraang hatol ay walang bisa. Si Baishu ang pumatay. Ikaw kagalang-galang na Deputy Director ng Korte Suprema ng Chiangchao, ang paghuhusga mo ay napakapadalos-dalos. Bakit hindi ka ba sumasang-ayon? Kung ayaw mo, manahimik ka na lang. Kita mo, kahit gaano pa siya kagaling lumaban, ano naman, sa Chiangchao ang may mas malaking kapangyarihan ang masusunod. Talaga? Baiteng, pinapayuhan kitang umayos ka na lang. Pumayag ka sa aking mga kondisyon, gamit ang 10 taong kita ng Akademya ng Pamilya Blanco kapalit ng iyong minamahal na apo, 10 taong kalayaan, sulit hahaha. Malinaw na sila ay hindi nagtagumpay sa dahas. Gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan para apihin tayo. Tatay, ano ang gagawin natin? Dahil hindi sila pumayag, dakpin natin sila. Sino ang manggas? Isang maliit na Deputy Director ng Korte Suprema ay may kapangyarihang balewalain ang batas. Mukhang ang Chiangchao na ito ay nangangailangan ng maayos na pag-aayos. Punong lalawigan ang Panginoon ay tila nakakaranas ng kaunting problema. Ano, bantayan mo siya, pupunta ako agad. Opo. Ang laki naman ng bibig mo. Sino ba ang akala mo sa sarili mo? Sino ako? Baka matakot ka kapag sinabi ko. Saan ba nanggaling ang babaeng ito? Yung mga hindi nakakaalam, akala ikaw ay ang pinuno ng Chiangchao? Kahit dumating ang gobernador ng Chiangchao, kailangan niyang lumuhod sa akin. Okay ka lang ba sa ulo mo? Ang gobernador ay luluhod sa'yo? Eh ako naman ang Panginoon ng utos ng Qingmu. Nakatanggap ako ng balita Na ang bagong Panginoon ay nasa Chiangchao. Ipinakilos na ng gobernador ang buong puwersa ng lalawigan para hanapin. Nagkataon lang na dinala ko ang mga tao dito malapit. at narinig ko ang ingay dito. Ano? Ang gobernador at ang bagong Panginoon ay pumunta rito sa atin? Ito ay napakalaking magandang balita. Hindi natin pwedeng pabayaan. Kailangan pa bang sabihin mo yan? Kayo, napakarami ninyo at nag-iingay kung makasagasa kayo sa isang mahalagang tao. Iyon ang tunay na pagkakasala na dapat mamatay. Oo, gawin mo na. Baiteng, kung gusto mong iligtas ang apo mo, pumirma ka na sa kasunduan. Kung magpapatuloy pa ang gulo, ang mabangga ang gobernador ay maliit na bagay. Ngunit kung makasagasa ka sa bagong Panginoon, tayong lahat ay magkakaproblema. Matandang Panginoon, ganito na ang sitwasyon, pumirma ka na. Hindi naman natin pwedeng panoorin lang. Ang pagpunta sa bilangguan ni Baishue, ang pagkulong kay Baishue ay maliit na bagay. Kung magpapatuloy ang paninindigan, kung makasagasa tayo sa Panginoon, lahat tayo ay mamamatay.
Pumirma ka na. Handa kaming sumama sa inyo para tulungan ang nakababatang kapatid na babae. Hindi naman iba kung dagdag 10 taon ng trabaho, di ba? Ang ganda ng nakababata naming kapatid. Hindi pwedeng sirain ang kanyang buhay. Ikaw ang direktor ng Korte Suprema. Mula sa sandaling ito, hindi ka na. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Nakatawa ka talaga itong babae. Parang galing sa mental hospital, ano? Juner, hayaan mo na si Lolo ang humawak nito. Wala yun. Alam ko na ang gagawin. Bakit kita tinatanggal sa posisyon mo? Sasabihin ko sa iyo ngayon ang dahilan. Una, ang iyong mga subordinates ay nag-aabuso ng batas para sa kanilang sarili. Sa halip na parusahan sila ng mahigpit, nagbingi-bingihan ka pa. Pangalawa, bilang direktor ng Korte Suprema, sa harap ng mga maling hatol at kaso, hindi mo man lang inimbestigahan ng malalim para bigyan ng katarungan ang mga mamamayan. Sa halip para pumuri sa iyong nakatataas, hinayaan mo ang iyong walang kakayahan na subordinates na ituloy ang kanilang pagkakamali. Pangatlo, ang mga pang-aabuso ng kapangyarihan ay nangyayari sa harap mismo ng iyong mga mata. Sa iyong paningin, ang tanging mahalaga ay ang iyong pag-angat sa karera. Ang taong tulad mo ay hindi karapat-dapat na maging pinuno ng Korte Suprema. Buwisit ka na ba? Lakas loob mong maging bastos sa akin, ang direktor ng Korte Suprema ng Changchao. Mga tao, dakpin ninyo itong bastos. Teka. Kahit totoo ang lahat ng sinabi mo, ano naman? Sino ka ba sa akala mo? At gusto mo pa akong tanggalin sa posisyon ko? Binibini, bumalik ka na lang sa kandungan ng nanay mo at uminom pa ng gatas ng ilang taon bago ka lumabas at makipag-usap sa mga matatanda. Sigurado ka ba? Xiaoliu, ikaw ang magsabi. Dapat ba siyang tanggalin sa posisyon? Tama ka, ang punong direktor at bise-direktor ng kawanihan ng kataas-taasang pagpapasya ng Chiangchao, maaari nang alisin sa pwesto. Sino ka ba talaga? Gobernador, bakit kayo nandito? Gobernador. Punong guro, dumating ako ng huli sa pagprotekta sa inyo. Patawarin ninyo ako. Paano nangyari iyon? Imposible ito. Siya pala ang bagong punong guro. Dating punong guro, ibinigay ko sa iyo ang pamamahala ng Changchao na ito. At pinalaki mo ang ganitong mga peste na nagsasamantala sa kapangyarihan. Anong parusa ang nararapat sa iyo, Xiaoliu? Huwag kayong mag-alala, punong guro. Sisiyasatin ko ito ng lubusan. Lilinisin ko ang lahat ng katiwalian sa Chiangchao. At ang kaso ng Pamilya Blanco, ano ba talaga ang nangyari? Narinig ko na rin ang kasong ito. Ang desisyon ng unang paglilitis ay walang problema. Si Bai Xue ay talagang nasa pangangalaga sa sarili. Mabuti. Iyan ang mga susunod na bagay ay ipaubaya ko sa iyo. Ayoko nang magkaroon ng anumang problema. Nasisira sa aking pagsasama-sama kasama ang aking pamilya. Kung gayon, aalis na ako, punong guro. Sige, umalis ka na. Pagbati, punong guro. Pagbati, punong guro. Maraming salamat sa tulong ng punong guro. Tiyo, Lolo, ano ang ginagawa ninyo? Sa damdamin, ngayon ay iniligtas mo ang buong akademya ng Pamilya Blanco. Sa katwiran, kayo ang bagong punong guro. Lahat ng mandirigma sa mundo ay dapat yumukod sa inyo. Junior, karapat-dapat ka sa paggalang na ito. Ang mga natitira ng angkan ng Ye, ang pangunahing pinuno, ay lumitaw.
Lolo, ano ba talaga ang nangyari sa pamilya Bay at ang mga sugat mo at ni Chio? Nung panahong nagkaroon ng problema ang pamilya Ye, agad akong nagdala ng mga tao kasama si Itay para sumaklolo. Pero nang makarating kami, nasira na ang pamilya Ye. Wala na rin kayo ng iyong ina. Pagkatapos, sa wakas ay nalaman namin ang kinaroroonan ng iyong ina. Pero ang pangunahing pamilya Bay sa Qianzhou ay natatakot sa kapangyarihan ng samahan ng mga asura ay hindi kami pinayagang sumaklolo. Kami ni Itay ay nag-isa na pumunta. Sa pag-akyat sa tore, naambush kami ng samahan ng mga asura. Ang binti ko at ang mga sugat ni Itay ay mula noon. Nagalit kami sa samahan ng mga asura. Natakot ang pangunahing pamilya Bai na madamay. Kaya pinalayas nila kaming pamilya mula sa Qianzhou. Mga gago sila. Jun'er, ikaw na ngayon ang may-ari ng utos ng Qingmu. Ano ang plano mo? Pupunta ako sa siyam na tore ng Shura para iligtas si nanay. At pagkatapos maghihiganti para kay tatay at sa pamilya Ye. Mabuti buong suporta ko sa iyo, Jun'er. Pero ngayon napakalakas ng samahan ng mga asura. At kasi simula mo pa lang, baka hindi ka nila susundin. Alam ko, hindi pwedeng pilitin ang siyam na tore ng Shura. Hindi pa pwedeng malaman ang pagkakakilanlan ko. Malapit na ang pagtitipon ng pag-akyat sa tore na ginagawa tuwing 3 taon. Kung makukuha mo ang pahintulot sa tore at makapasok sa siyam na tore ng Shura ng legal, tiyak na maililigtas mo ang iyong ina. Ano? Ang bastos na iyon sa pamilya Ye naging bagong pinuno ng utos. Oh. Mabuti yan. Ang sining ng tabak ng berdeng ulap at ang utos ng Qingmu. Sabay kong kukunin ang mga yon. Kamahalan, may balita mula sa Qianzhou na tagpuan na ang bagong pinununo ng utos si Miss Ye po. Ang utos ng Qingmu ang namamahala sa mundo. Simula ngayon, ikaw at ako ay kailangang sumunod sa munting tiyuhin na guro. Wala akong problema. Hindi ko naman siya matalo. Ano, hindi ka ba pumapayag? Sino ba naman ako para magreklamo? Ang dami ko nang natanggap na palo, hindi bababa sa iyo. Sis, ayos na yan. Wala nang iba. Alis na ako. Buti nandito ka, pumunta ka sa punong himpilan ng pamilya Bai, ihatid ang isang dokumento kay Lolo Bai. Nakakapagod talaga. Bumalik pa lang ako, utos agad. Bakit ka napunta rito? Ngayon, isa lang tayong sangay ng pamilyang Bai sa Qianzhou. Kung gusto natin ng pahintulot sa tore, dapat tayo pumunta sa punong bahay at hanapin ang pinuno ng pamilya. Ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Bai ay ang pinsan ng lolo. Ang kanilang pamilya ay hindi masyadong gusto sa atin. Tiyak kong ibabalik ko ang lahat ng pag-aari ng pamilyang Bai sa kamay ng aking lolo sa ina. Sige, bugbugin nyo pa. Mas malakas. Talagang nasa talaan ng mga dalubhasa ang ika-8 na ranggo. Naglalaro si Yuan. Uy! Hindi ba ito ang mga probinsyano mula sa Qianzhou? Bakit hindi na kayo okay sa probinsya at pumunta kayo ulit sa bahay namin para mangamot? Nagkakamali ka. Pumunta kami para makita si Lolo. Gusto ko makita si Lolo ko. Narinig nyo ba? Itong probinsyano galing Qianzhou. Sabi niya gusto niya makita si Lolo ko. Sino ka ba sa tingin mo? Hindi basta-basta pwedeng makita si Lolo. Bakit mo siya sinuntok? Mamatay ka na. Suntok ko siya. Ano ngayon? Isang tagapagmana na itinakwil ng pamilya. Lakas ng loob mong sumigaw sa harapan ko. Ako ang tunay na dugo ng pangunahing angkan ng Bai. Masisinda ko kayo kaysa sa langgam. Huwag, Ate Junjun. Huwag, Ate Junjun. Nagalit siya sa atin. Hindi na tayo makakakuha ng kwalifikasyon para sa pagtitipon ng pag-akyat sa tore. Nakita nyo na ba? Gusto pa bang sumali sa pagtitipon ng pag-akyat sa tore? Tingnan mo muna ang sarili mo. Yuan, may seryoso kaming gustong makipagkita kay Lolo. Pakiusap, pagbigyan mo kami. Hindi naman bawal makita si Lolo, basta may isa sa inyo na matatalo siya. Papapasukin ko kayo, pero bawal kayong gumamit ng kamay.
Ang pamilya Bay ay nagsasanay ng palad, bawal ang kamay. Ito ay para pagtambalin sila. At ang kalaban ay nasa talaan ng mga dalubhasa. Ngayon may magandang panoorin. Sige, ako na. Ako na! Bakit, Bay? Pwede na namatalo ang lolo mo sa lolo ko pero bakit ikaw naman ay nagiging duwag? Pinapaharap mo ang isang babae. Binibini siya si Pedro Cheng, nasa ika-6 sa talaan ng mga dalubhasa. Huwag kang magpakatapang. Ginoo Bay, hindi ito maganda. Kung malaman ng iba, masisira ang pangalan ko. Ikaw ba ay nagmamalasakit sa reputasyon? Ngayon, papapasukin ko ang 3 ito ng patayo at lalabas sila ng nakahiga. Binibini, kung hindi mo na kaya, hahayaan kitang gamitin ang kamay mo. Ang dami mong satsat. Ang kalaban ay si Pedro Cheng sa talaan ng mga dalubhasa. Bawal gamitin ang palad, kaya mo ba? Hindi ba ako nagkakamali? Ang bilis natapos ang laban? Sa totoo lang, ang sipa ko ay kasing lakas ng palad ko. Ikaw, sino ka? Wala nang usap-usap. Kailan mo kami dadalhin kay Lolo Bay? Gusto mong makita si Lolo, walang paraan. Ang dalawang ito ay pumasok ng sapilitan sa Bay Residence. Sakupin sila. Anong nangyari? Parang may nagkakagulo. Tara, tingnan natin. Kung ayaw mong sumunod sa patakaran, subukan natin ang larong walang patakaran. Sige. Bilisan mo iligtas ang anak ko. Magaling. Sa wakas may dumating na kaya makipaglaban. Nanay, gagawin kong pira-piraso ang mga surot na ito ng pamilya Bay. Conrado Blanco, lakas loob kang magulo rito, ginulo mo si Lolo. Kahit dumating si Lolo mo, hindi ito kayang panagutan. Ginang Blanco. Ngayon, pumunta kami para makita si Lolo. Ito ang pinsan kong si Yan Jun. Medyo mapusok siya, pero hindi niya sinasadyang saktan si Yuan. Apelidong Ye, baka yung natitira sa pamilya Ye noon. Buhay ka pa pala? Ang pamilya Ye niyo ay puro malas. Ang pamilya Bay ay dahil sa inyong kamag-anak, kaya hanggang ngayon ay umaasa sa iba. Pinsan, huwag mong kalimutan ang layunin natin dito. Ang tungkol sa pamilya Ye ay huwag mong kalimutan. Kung marinig ito ni Lolo, baka hindi mo kayang panindigan. Lakas ng loob mo, pinagbabantaan mo ako? Hindi po. Gusto lang naming makita si Lolo. Pakiayos na lang po, tiya. Sinaktan ninyo ang anak ko. At gusto niyo pang pagbigyan kayo? Sana all. Kayo dalawa sugod, para malaman ng mga ito kung ano ang mangyayari kapag nagulo sa punong tanggapan ng Bay. Ano ang kahihinatnan? Mabuti. Buti na lang matagal na akong hindi nakikipaglaban ng seryoso. Ano ang ginagawa ninyo? Hindi niyo ba ako nakikita? May bisita ba? Batang tiyuhin. Ang taong kayang tawaging batang tiyuhin ng general
Sa mundong ito, malamang iisa lang siya. Siya ay... Sige, bakit kayo tumigil? Panginoong General, Lolo Bay? Kailan naging alipin ng pamilya Bay ang Bantay Dragon ko? Pagkakamali. Lahat ito ay pagkakamali. Ama, ang dalawang ito mula sa Changchou ay napakawalang galang. Saktan pa nila si Yuan. Lolo, dapat mong gantihan sila para sa akin. Lolo, kayo... Ama, bakit mo sinaktan si Yuan? Siya talaga ang naapi. Tumahimik. Alam ba ninyo kung sino ang inyong kinaawayan? Hindi ba? Yung tatlong taga-probinsya mula sa pamilya Bai at Ye? Dati, mas malala pa ang ginawa namin. Wala naman silang nagawa. Bakit ngayon? Ang taong tinatawag ng Panginoong General na Munting Guro, paano ninyo nagawa? Paano nangyari? Binibining ang pabigat kong apo at manugang ay hindi nakilala ang isang dakilang tao. Humihingi ako ng tawad sa kanilang ngalan. Dahil magkapatid kami sa angkan ng lolo ko, sana hindi mo kami pagdusahan. Xiaolong, anong ginagawa mo rito? Ex-Xiaolong. Tiyuhin, miss na kita. Namamaga ba ang balat mo at gusto mong hampasin? Matagal na rin akong hindi nagsusuri ng aralin mo. Tama ba ang nakikita ko? Ang isang general ng kaharian ng Kang ay pinapag-utos ng isang babae? Ang pagpipinta ng ninuno. Ano ba ang naiwan niyang mahalagang bagay sa iyo? Ang kuripot naman ng ninuno na ito. Ikaw lang ang kanyang nag-iisang alagad na nabubuhay pa. Si Miss Ye, ang dakilang general siya. Matandang Ginoong Bay, ang aking maliit na tiyuhin ay walang katungkulan. Ngunit dapat mong malaman na ang aking tiyuhin ay tiyuhin din ng Emperador Wu. Hindi angkop na tawagin mo siya ng ganyan. Tama po ang inyong payo, dakilang general. Hindi ko alam kung paano tatawagin ang kagalang-galang na ito. Dahil hindi mo alam, tawagin mo na lang siyang matandang ninuno. Karapat dapat siya. Ito, ang ina ni Miss Ye ay nagmula sa aming pamilyang Bay. Kung pag-uusapan ang antas ng pagkakamag-anak, siya ay dapat tumawag sa akin na dakilang lolo. Dakilang general, tila hindi angkop ang inyong sinabi. Dahil pareho tayo ng angkan, ang mga tao sa inyong pamilya ay ginagawang mahirap para sa aking maliit na tiyuhin. Hindi ba yon mas hindi angkop? Pinakamatandang ninuno. Matanda na si Ginoong Bay, hindi siya magagalit kung hindi ka luluhod. Ngunit kayo dalawa ay napakababa ng antas. Sa harap ng ninuno, hindi lumuhod o yumuko. Ay hindi nararapat. Ano? Kailangan pa naming lumuhod sa kanya? Anong karapatan niya? Dahil lang sa may medyo malakas na guro siya. Ikaw, kahit na ikaw ay isang dakilang general, hindi mo pwedeng insultuhin ang aming pamilya Bay ng ganito. Hayop. Mukhang pinalaki ka ng mga magulang mo na sobra ang pag-aalaga. Kahit ang utos ng dakilang general ay sinusuway mo na. Lolo. Lolo. Lolo Bay. Pumunta ako rito ngayon para sa pagtitipon ng pag-akyat sa tore ngayong taon. Lolo Bay, pumunta ako ngayon para sa pagtitipon ng pag-akyat sa tore ngayong taon. Ang pagtitipon na ito ay tuwing 3 taon bubuksan lang isang beses. Kahit may isang slot ang pamilya Bay, pero kalahating taon na ang nakaraan napili na ang apo ko si Bai Zhenzhen. Lolo, si Ate Zhenzhen ay umakyat ng 3 beses sa tuwing humihinto sa ika-4 na palapag. Kahit na pumunta ang aming pamilya sa Changchou, kami ay mga miyembro pa rin ng pamilya Bai. Ang pagtitipon ng pag-akyat sa tore ngayon napakahalaga para sa amin. Sana po ay pumayag kayo, Lolo.
Matandang bay, ang apo mong babae ay umakyat ng 3 beses at nabigo sa lahat. Gusto mo pa siyang isama. Hindi ka ba natatakot na ito malaman ni Emperador Wu at akusahan ka ng paboritismo? General, mali ang iyong sinabi. Ang pamilya Bai sa Jiangzhou ay sanga lamang. Ang kakayahan ng henerasyong ito ay malayong mas mababa kaysa sa apo kong si Bai Zhenzhen. Kung dahil sa isang salita ninyo ibigay ko ang pahintulot sa tore sa kanila, kayo talaga ang mapaparusahan ni Emperador Wu, hindi ba? Sa totoo lang, ang yung pahintulot sa tore na ito ay gusto ko. Mas lalong hindi pwede. Binibining Ye, kahit mataas ang inyong katayuan, ngunit ang apelyido ninyo ay Ye. Ano ang gusto mo para ibigay? Ano man ay hindi posibleng ibigay. Siya. Guro, pakiusap. Iligtas mo kami. Nilipol ng samahan ng mga asura ang buong angkan ng Ye. Ngayon sa lahat ng dako, hinahabol nila ako at si Jun. Noong una, para sa isang lalaki, noong iniwan mo ang templo ng Jun, sinabi ko na, tayo'y magkalayo na sa isa't isa at hindi na magkikita pang muli sa habang panahon. Paumanhin, Guro. Alam kong binigo ko ang iyong tiwala. Wala na akong mukhang ihaharap upang bumalik sa templo ng Ziyun. Pero si Jun ay walang kasalanan. Pakiusap, alang-alang sa aming pagiging mag-aaral at Guro, hayaan mo siyang pumasok sa templo at sumilong. Imposible. Ikaw at ang bastardo ng samahan ng mga asura at angkan ng Ye. Hindi karapat-dapat pumasok sa aking templo ng Ziyun. Umalis ka na. Kung hindi, huwag kang magtaka kung hindi ako magiging mabait sa'yo. Natagpuan na, Maria Fe Blanco. Ibigay mo ang sining ng tabak ng berdeng ulap. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hanggang kamatayan, matigas pa rin ang ulo mo. Jun. Tara na, ma. Juner, puno ang dantiyan, sabay na dumadaloy. Ikot ng Jotian, malayang dumadaloy ang enerhiya. Pasensya na, Fengge. Hinayaan ko pa rin ang ating Juner ay masangkot sa bagyong ito. Ibaba ang key sa dantian, tapos na naliwanagan. Peking kunwari, akala mo ba sa pagsigaw ng ilang mantra ay mapapatalo ng isang bata tayong lahat? Sandali, ito'y unang anyo ng espada ni Qinglan. Takbo, takbo! Fengge, nakita mo ba? Ito ang ating anak na babae. Master. Juner, itago mo ang aklat na Qinglanjue. Kahit anong mangyari mamaya, huwag kang lalabas. Nanay. Lolo, bakit mo ibinigay ang imbitasyon ko ng basta-basta sa iba? Si Zhenzhen noong mga nakaraang pagkakataon ay totoong nabigo sa pag-akyat sa tore. Ngunit ngayon, siya ay naging disipulo ko na. Ngayong taon ay may pagkakataon siya na makapasok sa unang 3 antas. At ang slot sa pagtitipon ng pag-akyat sa tore ay pag-aari ng aming pamilya Bai. Isang taong hindi miyembro ng angkan gamit ang kanyang posisyon ay pinipilit na magbigay daan ng iba. Hindi ba yun masyadong mayabang? Si Jiun Shitay ngayon ay ang sugo ng langit ng Shuremen. Kahit na dumating ang Emperador Wu, kailangan din siyang bigyan ng kaunting respeto. Zhenzhen, huwag kang bastos sa dakilang general. Patawarin mo ako, dakilang general. Nagmadali lang ako.
Dakilang general kayong haligi ng bansa na nagtatanggol sa tahanan at bayan, tiyak na hindi ako isang babae lang ang pakikitunguhan. General Long, umuwi na kayo. Ang imbitasyon ng aking disipulo ngayon ay walang makakakuha nito. Ang iyong disipulo ay mahalaga, pero alam mo ba kung sino ang nasa harap mo ay disipulo ng sino? Siyempre alam ko, ngunit sa pagkakaalam ko, ang matandang Panginoon ay umakyat na sa langit 2 linggo ang nakalipas. Ang bagong Panginoon ay hindi pa nagpapakita. Kahit na ang kanyang disipulo, hindi dapat gamitin ang kanyang pangalan upang magyabang sa labas. Ano, ang matandang Panginoon ay pumanaw na? Matandang madre, sino ang sinasabi mong nagmamayabang? Miss Ye, sinaktan mo ang apo ko at ininsulto ang pamilya Bay. Ang mga ito ay pwedeng kong kalimutan, ngunit ang pahintulot sa tore na ito ay may kinalaman sa reputasyon ng pamilya Bay sa hinaharap sa Qianzhou. Hindi ko basta-basta papayagan ang isang taong hindi kilala ang pinagmulan na sumali. Kung ibibigay mo lang sa akin ng slot, ako ay makakatapos sa ikasiyam na palapag upang dalhin ang karangalan sa pamilya Bay. Alam mo ba ang sinasabi mo? Tapos makakatapos sa ikasyam na palapag? Kamangmangan at kayabangan. Kahit na estudyante ka ng templo ng Heming, wala ka pang 21. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagtapos sa ikasiyam na palapag? Mukhang sa mga nakarang taon si Baiteng ay hindi lang walang pag-unlad, kundi bumalik pa sa dati. Talagang mababa ang tingin ninyo sa mga tao. Lolo, ang pinsan ko ay napakalakas. Umalis na kayo. Huwag na kayong magpahiya pa. Kung sasabihin ko na gusto ko talaga. Kung sasabihin ko, kung gusto ko. Ikaw lang. Sa akin lang? Kung dumating ang master mo, baka matakot pa ako ng kaunti. Ikaw. Kahit ang karapatang makipaglaban sa akin ay wala. Subukan natin. Master, hayaan mo akong bigyan siya ng leksyon. Lumayas ka. Imposible. Kita mo, ito ang kahihinatnan ng inyong pangmamaliit. Dalawang taon na ang batang guro pala ay lalong lumakas ng ganito. Sinong mag-aakala? May kakayahan ka? Gulpiin ka ay sobra-sobra. Mayabang. Balak ko sanang ipakita sa inyo ang sining ng templo ng Heming. Pero bigla akong nagbago ng isip. Ikaw, paano mo alam ang latigo ng Zion? Bakit kaya? Siyempre dahil noong araw, para sa akin si nanay pinilit kang tanggapin, ako pinilit akong magsanay. Ikaw pala. Nanay, siguradong ililigtas kita. Hindi. Hindi pa ninyo nakikita ang tunay kong kakayahan. Ito ay espada ni Qinglan. Ang totoong bay, dapat nang mawala.
ang pamilya Bai ay may pagkakataong tumalon upang maging nangungunang angkan. Ngunit ngayon lahat ng ito ay dahil sa iyong walang kwentang tao, sinira. Sinira. Makalipas ang kalahating buwan, siyam na tore ng Shura Nanay, hintayin mo ako. Ang ganitong uri ay kitang-kita na hindi man lang nakapasa sa unang palapag. Ibig sabihin, Hindi man lang nakapasa sa unang palapag. Ikatlong palapag. Nakapasa na ako sa ikatlong palapag. Binabati kita. Nakapasa sa ikatlong palapag, ganyan na lang kasaya. Itong siyam na tore ng Shura, napakahirap bang akyatin? para sa mga maliliit na sekta, ang makapasa sa ikatlong palapag ay napakagandang resulta na. Talagang mga taong walang alam sa mundo. 3 palapag lang, ganyan kayo kasaya. Kuya, sino to ang yabang ng magsalita? Si Primo Songko ang nangungunang alagad ng paaralan ng Chunshan. Sa henerasyong ito, siya ang pinakamalakas na mag-aaral. Si Primo Songko ng paaralan ng Chunshan, nakapasa sa ika-6 na palapag. Nakapasa sa ika-6 na palapag. Ito na ang pinakamagandang resulta ngayong taon, di ba? Hindi lang ngayong taon, sa nakaraang 3 taon, walang nakapasa. Talagang karapat-dapat sa paaralan ng Chunshan ang paboritong alagad. Kuya, sa tingin mo, siya at ang pinsan niyang si Junjun, sino ang mas malakas? Nagpapakatanga. Ikaw ang kumuha ng karapatang umakyat ng tore ni Zenjen. Tingnan natin kung ilang palapag ang maaabot mo. 3 palapag lang, pumusta ako ng 1 palapag. Baiteng, hayaan mo silang tumawa. Kasi mamaya hindi na sila tatawa. Sino ba yung babae? Ewan ko, hindi ko narinig. Tingnan mo ang suot niyang damit. Hindi alam kung saan siya galing. Lumalabas lang sa kung saan-saan. Pumunta ka, kumuha ka ng tsaa para sa akin. Tingnan natin, 1 taong kahit ang tiket sa pagpasok ay... Inagaw lang ng pamilya Bay. Ilang yugto ang kanyang malampasan? Opo. Si Ye Nianjun ng pamilya Ye, nakalampas sa unang antas. Ang bilis naman. Naaalala mo ba ang panganay na kapatid? Ang oras na ginamit niya sa unang antas ay gaano katagal? Parang 10 minuto. Itong si Yen Yanjun ay wala pang 1 minuto. Ang galing ng pinsan ko. Hindi naman mahirap ang unang antas. Ano ang dapat ipagmalaki? Hintayin natin kung kailan siya makalampas ng ika-6 na antas. Si Ye Nianjun ng pamilya Ye, nakalampas sa ika-2 at ika-3 antas. Ito, paano naging ganito kabilis? Mali ba ang report? Ako sa loob ng 30 taon ng pag-uulat para sa pagtitipon ng pag-akyat sa tore, ay 30 taon nang nag-uulat. Hindi pa ako nagkamali. Ang isda ay nakakagat na, kaya ilabas na ang sorpresa para sa kanya. Ilabas na. Opo. Si Ye Nianjun ng angkan Ye, nakalampas sa ika-4 at ika-5 palapag. Ang lakas! 10 minuto na kumpleto ang 5 palapag. Ito, sa kasaysayan ng pagtitipon ng pag-akyat sa tore, ay walang katulad. Itong si Yen Yanjun, bakit hindi ko siya narinig dati? Ang angkan bay ng Qiangzhou yun ay 8 taon na ang nakalipas. Ginamit ang lahat ng ari-arian para iligtas ang buhay.
Pagkatapos ay ipinatapon siya sa sinaunang martial arts na pamilya ng kabisera ng Qiangzhou, ang pamilya Bai. Hindi inaasahan na may lalabas na ganitong malakas na tao. Mukhang ang pamilya Bai ay muling babangon. Balita, naaktibo na niya ang daluyang Renatdu at naging dalubhasa sa Shantian. Ang ika-6 na palapag ngayong taon ay pinalitan ng nangungunang mandirigma ng bulaklak. Ang ika-7 palapag naman ay ang nagbabantay ng tore sa loob ng 30 taon na walang talo mula sa samahan ng mga asura, ang tagapagtanggol na si Tu Wuyo. Kahit ako noong kasagsagan ng aking lakas ay hindi ko siya kayang talunin. Ang ika-8 at ika-9 na palapag? Hindi ko alam, sa totoo lang. Ay walang nakakaalam. Naniniwala ako sa aking pinsan na babae, tiyak na makakalampas siya sa ika-9 na palapag. Si G. Bundok ng Cherry ng ika-6 na palapag ay ang pinakamalakas na tao sa Bulaklak kung hindi man lang siya makalampas sa kanyang antas. Gusto mo pang umakyat sa ika-9? Isang panaginip na walang katotohanan. Mas magaling pa rin yon kaysa sa iba. Ikaw? Ikaw yan, tinalo mo ang tangang yun na si Tulay ng Cherry. Ginawa mo siyang walang kwenta. Kaya naging walang kwenta, ibig sabihin dati na siyang walang kwenta. Anong sabi mo? Kung gusto mong lumaban, bilisan mo. Wala akong oras sa usapan mo. Dahil gusto mong mamatay agad, tutulungan kita. Sisirain ko ang ulo mo para ipaghiganti si Tulay ng Cherry. Nahanap ko na. Ito pa ang nag-aangkin na siya ang una sa bulaklak. Pareho lang kay Tulay ng Cherry. Pareho silang walang kwenta. Siya niyan dyan mula sa pamilya ya. Matagumpay na nakumpleto ang ika-6 na palapag. Si Tu Wuyo ay dating isang henyo ng samahan ng mga asura, hindi mas mababa ang kanyang lakas kaysa sa presidente ng samahan ng mga asura. 8 taon na ang nakalipas dahil nagkasala siya ay ikinulong sa 9 na tore ng Shura. Hindi ka makakalabas ng tore kung hindi ka patay, Kaya ang ika-7 palapag na ito ay hindi isang hamon. kundi isang kulungan. Ako si Yan John, ang nakababata ay dumating upang umakyat sa tore.
Pangit na tito. Tito Joe, bakit ka nandito? Hindi ba't ikaw ay paano ka naging ganyan? Ate, nasaan si Fenge? Para matakpan ang ating pagtakas, siya ay naiwan mag-isa. Ate, pasensya na. Kasalanan ko lahat na inom ako ng sobra at nakapagsalita ng hindi dapat. Kaya nalaman ng Panginoon ng samahan. Ang 8 estratehiya ng ilog at bundok ay nasa pamilya Ye. Ngayon, sabihin mo pa yan, ano pa ang saysay? Ate, huwag kang mag-alala. Kahit mamatay ako, ililigtas ko pa rin si Fenge. Isang babaeng may dalang bata, tiyak na hindi makakatakas ng malayo. Ituloy ninyo ang paghabol. Junjun, ito ang ipinangako ni Tito Chow sa'yo. Regalo sa kaarawan. Tandaan, kapag ginamit mo, itutok ang talim sa kalaban. Protektahan mo ang nanay mo at ang sarili mo gamit iyon. Oh, Doon. Nag-ayos ako ng bangka sa pantalan na maghahatid sa inyo pabalik sa templo ng Sion. Yun pa rin ang iyong paralan ng sining. Tiyak na sisilungan kayo. Nung naghiwalay tayo nun, wala na akong balita sa iyo. Akala ko rin ikaw ay kasama ni tatay at namatay sa apoy na iyon. Ano ang nangyari sa boses mo? At bakit ka nakakulong dito? Noong araw para iligtas ang tatay mo, nahuli ako ng samahan ng mga asura. Pinainom nila ako ng tunaw na bakal, sinira ang lalamunan ko. Samahan ng mga asura na naman. Tara na, Chucho, ilalabas na kita ngayon. Pasensya na, Junjun. Hindi ako pwedeng umalis. Bakit? Kailangan kong bantayan ng isang tao, Junjun. Sino? Si nanay ko ba? Alam ko na nakakulong siya sa tore. Ito ang dahilan kung bakit ako pumunta dito para iligtas siya. Junjun, umalis ka na. Hindi ito ang iniisip mo, napakadali lang. Wala rin ang nanay mo dito. Hindi ako aalis, ililigtas ko si nanay. At para sa inyo ni tatay, ipaghihiganti ko. Tatay, Tatay, ano ang nangyayari? Bakit naging ganito ang tatay ko? Bakit? Dahil siyempre, nagkaanulo siya sa samahan ng mga asura, sinubukang nakawin ang 8 estratehiya ng ilog at bundok, iyon ang kapalit. Ikaw, anong ginawa mo sa tatay ko?
Wala naman, pinipilit ko lang siyang kumain araw-araw ng daan-daang uri ng lason, araw-araw, taon-taon, hanggang sa naging paborito kong sandatang gawa sa taong lason. Dapat kang mamatay. Pagsasakatawan ng panloob na lakas. Hindi ko inakala na sa murang edad mo ay ganito kagaling. Ngunit hindi ko alam kapag ang kalaban mo ay sarili mong ama. Ang espadang ito ng panloob na lakas ay may ilang porsyento ng kapangyarihan. Yefeng, hulihin mo siya. Tigil, tatay. Tigil. Tumigil ka na. Tatay, gising ka na. Ako si Juner. Talagang dating kaharian ng Kang, pinakamalakas na mandirigma kahit ginawang alipin ng gamot, ganito pa rin kalakas. Ama! Tay. Junjun, hindi na siya ang tatay mo. Umalis ka na. Dạ vâng. Yefeng. Tingnan mo ako. Yefeng. Yefeng. Kung matalo ka, dapat mag-imbita ka ng inumin ha. Ha, sige. Huwag. Ang pinakamurang bagay sa training ground ay ang mga luha. Ipinanganak sa isang sinaunang pamilya ng martial arts. Tiyak na makakatagpo ka ng isang malakas na kaaway sa hinaharap. Gusto mo bang sa oras na makikipaglaban ka sa iyong kaaway, gagamitin mo ba ang luha para talunin siya?
Hindi. Tiyuhin pangit, kumapit ka lang. Sige. Pangako mabubuhay kang maayos. Pangit na tito. Nako! May nahulog. Mukhang si Yen yan Jun ng pamilya Bai. Jun Air. Junior. Ate, Magkita tayo sa susunod na buhay, Chocho. Akala ko ba makapangyarihan? Isa lang pala ang lamang sa akin. Tara, bilis! Bilis, malapit nang iligtas ni Shishu ang kanyang ina, napakahalagang bagay na ito at malapit na naming makaligtaan. Akala mo ba ang Shoreman at ang bulaklak sa likod nila ay madaling talunin? Hindi ko ba dapat ihanda ang lahat bago kunin si Shishu? Mas maganda yan. Ang Shoreman ay nangahas na makipagsabuatan sa mga dayuhan at sirain ang pundasyon ng dakang. Sa pagkakataong ito, dapat silang parusahan ng mahigpit. Si Shishu ay unang humawak ng utos ng Qingmu. Kailangan natin siyang tulungan na alisin ang lahat ng hadlang. Sumama ka sa akin sa laban, linisin ang mga traidor sa loob at salubungin ang bagong pinuno ng utos. Patay, patay, patay. Manugang bayaw. Yefeng. Paano nangyari ito? Jun Air. Mamatay ka na! Nasa iyo nga ang sining ng tabak ng berdeng ulap. Tatay. Lolo. Tatay. Lolo. Lalaban ako sa inyo. Huwag nang mag-aksaya ng lakas.
Ang kadena na ito ay ginawa para sa iyo, kahit na ang espada ni Qinglan ay hindi makakaputol. Kahit na may isang binti lang ako, kaya pa rin kitang patayin. Naniniwala ako, ikaw ay nasa yugto ng dakilang pagganap ng espada ni Qinglan, ang bagong pinuno ng utos. Pero huwag mong kalimutan, ang tatay mo, nanay mo, at ang pamilya Bai ay nasa akin pa rin lahat. Anong gusto mong gawin? Simple lang, ibigay mo ang sining ng tabak ng berdeng ulap at ang utos ng Qingmu na nasa iyo. Panaginip mo yan? Nanaginip ka ba? Kamukha mo ang nanay mo. Bago siya mamatay, ganyan din ang itsura niya nakatingin sa akin. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, 10 taon na ang nakalipas, ganyan ang nanay mo unti-unti kong binali ang leeg niya. Imposible. Nanay, hindi. Papatayin kita. Sapat na ang paglalaro. Bumuo ng formasyon. Ngayon kailangan nating makuha ang sining ng tabak ng berdeng ulap mula sa katawan niya. Juner! Juner? Tatay. Tatay. Tiyo, Naging ganyan ka kapangit at nakapagbalik ka pa ng katinuan. Sayang naman ang pinaghirapan ko, ang mga lasunang pinaghirapan ko sa maraming taon, na sa wakas ay nagtagumpay akong gawin ang napakagandang sandata ay nawala na lang ng ganun. Samahan ng mga asura. Sure, men. Ito ang kapangyarihan ng may-ari ng utos ng Qingmu. Mamatay kayong lahat. Ate Juner, Si Junior ay naposes na ng demonyo. Binabati ang Panginoon ng utos. Tumayo ka. Ang samahan ng mga asura ay maraming kasamaan. Winasak ko na ito. Ang mga natitirang puwersa, ibibigay ko sa inyong dalawa ang pag-asikaso. Oo. Guro. Iniligtas mo muli ang buhay ng iyong alagad. Guro. Talaga bang hindi kayo mananatili sa Qianzhou? Sa banal na bundok sa hangganan ng 3 lalawigan, mayroong itinayo para sa may-ari ng utos ng Qingmu ang bulwagan ng Panginoon. Maaari kayong lumipat doon anumang oras. Ang utos ng Qingmu ay lilitaw lamang kapag kailangan dilitaw. ang dakilang Kang ay nangangailangan pa rin ng inyong pangangalaga. Tungkol naman sa akin. Sa mga nakaraang taon, kulang ako ng sapat na samahan mula sa aking pamilya. Gusto kong bumalik sa Changchao upang samahan ang aking pamilya. Mag-ingat kayong dalawa. Kung may problema, pumunta kayo sa Changchao at hanapin ako.